Isang nakakahilakbot na gabi sa inyong lahat. Ang susunod na kwentong tampok ay mula sa koleksyon ng Scariest Pinoy Stories Volume 2 ng librong The Balete Chronicles. Tunghayan sa episode na ito ang kwentong pinamagatang Ang Kapitbahay. Oras na naman na Hilakbot. Alas 9 ng gabi, naghahanda na sa kanyang pagtulog ang buntis na ginang na si Cherry. Maaga pa kasi siya pupunta sa bayan kinabukasan. Kukunin kasi niya ang padalang pera ng kanyang asawa mula sa Dubai, UAE kung saan nagtatrabaho ito bilang company driver. Sabado na kasi kinabukasan at kailangan pa niyang magpasweldo sa mga taong kanyang kinontrata sa pagpapatayo ng kanilang maliit na bungalow style na bahay. Kung tutuusin ay first time na matutulog ni na Cherry at ng kanyang dalawang anak na sina May, 12 years old at Rex, 10 years old sa kanilang bagong bahay. Kanina lamang kasi naikabit ng foreman ang mga jalousie sa bintana ng bahay. Medyo nagulat nga lang si Cherry dahil transparent pala ang salamin na jalousie na ikinabit dito. Kitang-kita tuloy sila sa loob mula sa labas, lalong-lalo na ngayon na hindi man lamang siya nakapagdala ng mga kurtina. Maganda naman ang paliwanag ng foreman. Maganda daw ang mga jalousie na bintana sa mga lugar gaya ng nabili nilang kapirasong lupa sa gitna ng isang malawak na bukirin kung saan may matataas at makakapal na mga puno. Masarap daw at sariwa ang simoy ng hangin sa bukid. Sang-ayon naman si Cherry dito. Mula sa Antipolo ay dito sila nakabili ng lupa. Bukod kasi sa mura na ay may kasama pa iyong 1 ektaryang lupa na masasaka. Isa pa, pangarap na nilang mag-asawa ang magkaroon ng bahay na may taniman ng palay o mais. Kung sakasakali mang hindi na makabalik ang kanyang mister sa Dubai ay hindi magugutom ang kanyang pamilya. Ang hindi pa halos tapos na bahay na kanilang ipinagagawa ay may 3 kwarto. Isang maliit na salas at kusina na tamang-tama lamang sa kanilang maliit na pamilya. Lalong-lalo na sa kanyang parating na panganganak, 3 buwan na lamang ang bibilangin. Napangiti si Cherry. Kahit papaano, nakaluluwag na silang mag-asawa. Kahit pa malayo ang kanyang mister, unti-unti namang natutupad ang kanilang simpleng pangarap para sa kanilang pamilya. Humikab ang ginang. Sa wakas ay dinalaw na rin siya ng antok. Pahiga na sana siya ng kama nang mapadungaw siya sa isang bahagi ng bintana sa tabi lamang ng hinihigaan. May puno pala ng akasya sa tapat ng bintanang ito. Pansin ni Cherry habang pinagmamasdan mula sa liwanag ng buwan ang tila matanda ng higanting puno. Sa ilang segundong pagkakatitig ni Cherry sa puno ng akasya ay tila may kung anong kumislot doon. Napaatras tuloy mula sa bintana ang buntis. Bahagya siyang natakot. Subalit na naiga ang tapang niya at hindi paniniwala sa mga bagay na walang lohikal na eksplanasyon. Baka naman ibon lang isang ligaw na hayop yun. Natatawa niyang bulong sa sarili. Balete Chronicles. Malakas at malamig ang siphayo ng hangin mula sa labas, kung kaya't hindi na isinarapan ni Cherry ang jalousie na bintana sa tabi ng kanyang kama. Pinatay na lamang niya ang ilaw at mabilis na humiga na sa kama. Sinet na rin niya ang katabing glow-in-the-dark na alarm clock. Kailangan niya kasing magising ng alas 5 ng madaling araw. Bago pa man tuluyang makatulog ang ginang,
ay nanood pa siya sa paglalaro ng mga anino ng mga puno na kitang-kita sa kanyang kisame. Mahangin sa labas kaya't magalaw ang anino ng mga puno. Iyon na ang huling nakita ng ginang bago pa man napapikit at agad na nakatulog. Napadilat si Cherry. May kung ano kasing kaluskos ang kanyang narinig. Agad niyang nilingon ang alarm clock. Alauna pa lamang ng madaling araw. Nakiramdam ang ginang sa mga kaluskos. Tila may mga yabag siyang narinig. Yabag ng isang palakad papalapit sa kanyang bintana. Tumingin ang ginang sa kanyang kisame. Nakatama siya agad ng hilakbot nang makitang may isang anino ng tila malaking ulo ng isang hayop ang nakadungaw sa kanyang bintana. Bago pa man siya pangunahan ng takot ay tinitigan ng maigi ni Cherry ang anino sa kisame. Mula sa refleksyon na nanggagaling sa bintana na tumatama sa dingding kung saan nakadikit ang kama. May dalawang matutulis na tenga ang anino. Hindi halos gumagalaw sa pagkakasilip sa kanyang bintana at wari tinititigan ang natutulog na ginang. Nagsimulang magdasal sa kanyang isipan si Cherry. Alam na alam niyang hindi isang normal na nilalang ang nakadungaw sa kanyang bintana. Pakiramdam kasi niya ay kampon ito ng kasamaan at isang nilalang na ang hangad ay makapanakit ng tao. Sa kanyang pagkakatitig sa kisame ay biglang gumalaw ang ulo ng anino at tumagilid iyon. Halos panawan ng ulirat si Cherry sa nakita sapagkat isang anino ng tila kabayo ang kanyang nakita. Ang mahaba nitong nguso at ang patayo nitong mga tenga ay maaaninag sa anino nito sa kisame ng kanyang silid. Paano makakadungaw sa aking bintana ang isang kabayo samantalang napakataas ng poste ng aming bahay? Halos na sa ikalawang palapag na ang taas ng aming kwarto Isinisigaw ni Cherry sa kanyang isipan sa kanyang tangkang paghahanap ng isang lohikal na rason. Subalit hindi talaga maaaring maabot ng isang hayop gaano man ito kataas ang bintana ng kanyang silid. Akala ni Cherry ay doon na matatapos ang kanyang hilakbot. Hindi pa pala. Maya-maya ay nakita mismo ng kanyang mga mata ang pilit na pagpapasok ng nguso ng isang kabayo sa bukas na jealousy window. Umingit ang salamin ng bintana na tila anumang saglit ay bibigay at mababasag na. Ang sumunod na pangyayari ang tumatak ng husto sa isip ng ginang at hindi niya iyon malilimutan kailanman. Nagulat si Cherry nang pumasok sa awang ng jealousy window ang isang pagkahaba-habang braso ng isang tao. Isang braso na nababalot sa maiitim na balahibo. Matatalas at maiitim ang mga kuko sa kamay nito at sa tantiyanga ni Cherry, hindi normal na braso lamang iyon ng isang tao sapagkat mas doble ang haba at laki nito. Mas matalas pa sa kuko ng isang hayop ang haba ng kuko nito. Kung paano nito napagkasya ang kakatuwang braso sa awang ng bukas na jealousy ay naging palaisipan kay Cherry. Imposible talagang mangyari iyon. Kinapa ng braso ang gilid ng dingding at tila ba may hinahanap. Napako naman sa kanyang pagkakahiga si Cherry at naisip agad ang kaligtasan ng sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan. Nag-iisip pa ang ginang kung paano makakatakbo papalabas ng kwarto nang biglang mahawakan ng braso ang kanyang kama hanggang sa biglang naabot nito ang kumot ng ginang. Dito na napatili si Cherry. Pinaghahampas niya ng alarm clock ang braso na humawak na sa kanyang balakang. Malakas ang nilalang. Agad nitong nasugatan ang tagiliran ni Cherry.
Para rin itong hindi nasasaktan sa ginawang paghahampas ng ginang. Nahablot pa nito ang buntis sa braso at agad na binatak papalapit sa nakabukas na bintana. Umalahaw na lamang si Cherry. Kung ano-ano na nga ang naitawag niya sa nilalang, lalo at nang makita niya. Impakto? Maligno nga ba? Isa itong higanteng maligno. Maitim ang mukha nitong parang sa isang kabayo. Mapupula ang mga mata at mabangis ang matatalas nitong mga pangil. Nakalaylay din ang pagkahaba-haba nitong dila at ang ulo ng kabayong iyon ay nakakabit sa isang malaki at mabalahibong tao. Isa palang tikbalang. Mas malakas na saklolo ang isinigaw ni Cherry. Nakakapit pa rin ang tikbalang sa kanyang kanang braso. Ang kanyang kaliwang braso naman ay naghahanap ng ipanananggalang sana sa umaataking kampon ng demonyo. Nakahagilap ng isang florera si Cherry. Agad niya iyong binasag sa pader at ang matalas na bubog ay itinarak niya sa malahiganteng braso na humihila sa kanya papalapit sa bintana. Nasaktan naman ng tikbalang. Agad nitong nabitawan ang ginang. Bago pa man makatayo si Cherry ay narinig nitong mabilis na kumaripas ng takbo ang maligno. Ang tunog ng pagtakbo nito ay kaparehas na kaparehas sa tunog ng isang rumaragasang kabayo. "Mama! Ano nangyari?" Nag-aalalang sigaw ng anak na lalaki ni Cherry na si Rex. Agad na nabuksan ng bata ang ilaw sa loob ng kwarto ng kanyang ina at tumambad sa kanya ang buntis na ina sa may sementadong gilid ng bintana. Katabi ng kanyang ina ang mga bubog mula sa nabasag na florera at nabasag na ilang bahagi ng salamin ng jalousie. Duguan at namumutla si Cherry. Agad na humingi ng saklolo ang kanyang mga anak matapos nito. Sa kasamaang palad, hindi na naisalba pa ang sanggol ni Cherry. Sa lalim ng kanyang sugat sa tiyan at braso ay muntik na nga siyang maubusan ng dugo. Nabugbog din ang tiyan niya, dahilan ng kanyang wala pa sa panahong panganganak. Patay na ang sanggol ng kanyang iluwal. Nang gumaling ay hindi na umuwi pa sina Cherry at ang kanyang mga anak sa bagong tayo nilang bahay. Ibinenta na lamang iyon ng mag-asawa. Hindi pala porket mura at maganda ang tanawin ay ligtas na. Kalimitan kasi tirahan na ng mga maligno ang mga lugar na malalayo sa kabihasnan. Kagaya ng bagong bahay sana nila Cherry. Nakatabi lamang pala ng punong akasya na siya namang tirahan ng isang tikbalang. Hanggang ngayon ay nasa merkado pa rin ang naturang bahay at lupa. Nag-aabang ng bagong pamilyang bibili sa lugar. Nag-aabang din ng tikbalang para sa kanyang bagong kapitbahay.